Ang kwentong ito ay pinamagatang nang mahulog ang puso ni Andrea. Si Andrea ay 21 years old, isa siyang typical na babae, nakatira sa Maynila at nagtatrabaho siya sa Makati sa isa sa mga malaking kumpanya doon. Siya ay mabait na dalaga, single, pero maganda naman siya, matangkad at magandang katawan at maayos naman ang kanyang kilos at pananalita. Pero ang pinagtataka nila ay sa kagandahan niyang iyon ay wala pa siyang nakikitang lalaki na magpatibok sa kanyang puso. Yan po si Andrea. At ito namang isang lalaki, ang pangalan ay Daniel. Ang kanyang makikilala sa hinaharap ay isang 23 years old at nagtatrabaho rin sa isa sa mga kumpanya sa Makati at nakatira siya sa Caloocan. Isang araw, nagkatagpo ang landas nila dahil si Andrea ay taga Manila at pumapasok siya sa Makati. Para mas mabilis ang kanyang pagbiyahe ay sumasakay muna siya sa LRT at pagkatapos ng LRT sa Monumento, bababa siya at pupunta sa Quezon City at sasakay na naman doon ng MRT para mas mabilis ang kanyang biyahe. Ganoon din naman si Daniel. Noong mga panahon yun ay alas 8 na ng umaga. Dili yata may aberya ang MRT kaya medyo na-delay. Pag alas 8 na, siyempre malilate na sila dahil 8 AM ang pasok nilang dalawa. Noong nakasakay na sila ay talagang siksikan sa MRT at sa pagkakataong yun ay siniksik ng siniksik si Daniel at si Andrea hanggang sa magkatabi na sila, magkatapat sila. Ito naman si Daniel ay maganda ang katawan, matangkad, 5'10", at guwapo. At sinasabi nga ng mga kaibigan nila at mga kasamahan na talagang ito'y lapitin ng mga babae dahil sa kanyang magandang forma at karisma. Malamang na si Andrea ay tignan natin kung mapapaibig niya o anong mangyayari sa kanilang dalawa sa tagpong ito. Ngayon ay nakikita ni noong magkatapat na sila sa MRT dahil sa siksikan nga ay tingin ng tingin si Daniel sa kanyang sapatos. Ang kanyang sapatos ay balat, bagong shine ito kaya makintab at ayaw niya itong naaapakan kaya lagi siyang tumitingin sa baba. Ito naman si Andrea ay balisa dahil parang lagi niyang maitinataas siya, lagi niyang itinataas ang kanyang bewang hanggang sa napansin yun ni Daniel dahil magkatapat nga sila. Ayan, pero hindi naman tinatanong ni Daniel dahil hindi naman niya kilala ito at medyo si Daniel ay shy type siya kaya tahimik lang siya. Hindi mapakali si Andrea sa tapat niya, parang may hinahagod siya o itinataas sa kanyang bewang. Ano kaya yun? Ngayon nagtataka si Daniel habang tinitignan niya yung kanyang mga sapatos ay
nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon ng babae sa kanyang harapan. Ngayon ay medyo kahit na may aircon ay parang hindi na kaya yata ng aircon ng MRT dahil sa dami at siksikan na ng mga tao. Alam niyo naman pag sumasakay sa MRT o LRT sa Pilipinas ay talagang minsan lalong-lalo na sa mga rush hours ay talagang siksikan talaga. Okay, eto na. Hanggang sa may napansin si Daniel. Noong pagtingin niya sa kanyang sapatos ay sa baywang, kasi si Andrea ay nakapalda lang siya at naka-blouse. So parang may nakikita siyang nalalaglag sa palda ni Andrea. Nagtataka siya, bakit ano kaya yun, sabi niya. Pero nahiya naman siyang magtanong kung ano yun. Hanggang sa may lumabas na parang kulay puti. Ano kaya yun? Sabi niya. Nasa harapan siya. Tapos hindi lang nagpahalata si Daniel sa kanya, pero nakita niya yon na may nalaglag sa palda ni Andrea. Ngayon, so ang ginawa ni Daniel ay parang iniiba niya yung tingin niya. Ito namang si Andrea ay hindi mapakali. Hanggang sa dumating na sa isang istasyon ng train ay may mga bumaba na mga katabi nila, hanggang sa may pinulot si Andrea sa kanyang harapan. Parang may nalaglag na kulay puti. Pinulot niya ito at kunwari hindi nakita yun ni Daniel. At ang susunod na mga pangyayari, ano kaya ang nahulog na yun? Abangan po nyo. At nang sa susunod na istasyon ay bigla na lang bumaba si Andrea at pumunta siya sa isang department store at may binili siya. Ano kaya ito? Nakakahiyamang sabihin ay tama po ang hinala nyo. Ang nahulog sa kanya ay ang kanyang underwear, ang kanyang puting underwear, ang kanyang puting panty, dahil ito pala ay lawlaw. Siguro hindi niya napansin sa bahay na naisuot niya yung hindi masyadong makapit ang garter. Ngayon ay pagkalipas ng isang buwan, nagkatagpo na naman silang dalawa sa MRT ulit. Ngayon, tanda ni Daniel dati na iba ang istasyon na binabaan ni Andrea. Kaya sa isip niya noon ay doon, malapit doon siya nagtatrabaho sa istasyon na yun. Dahil doon siya bumaba. Pero sa ngayon ay bakit bumaba siya sa binabaan din ni Daniel? Ano kaya ito? Ngayon hindi na nagdalawang isip na magtanong si Daniel sa babae, kay Andrea. Sabi niya, "Miss, ikaw ba yung, di ba nakita na kita dati? Ewan ko kung nung isang buwan yata, medyo matagal na yun eh. Pero natatandaan kita na nakasama na kita sa MRT dati." Sabi naman ni Andrea, hindi siya nagsinungaling. Oo, natatandaan din kita, sabi. So si Daniel ay nagpakilala. Sabi niya, "Ako nga pala si Daniel. Ikaw, miss,
ako nga pala si Andrea, sabi niya. Ngayon ay nagtanong si Daniel kung saan pumapasok si Andrea habang sila ay naglalakad. Sabi niya, diyan lang sa Makati Avenue. Yun din pala, malapit lang din pala si Daniel sa kanyang pinagtatrabahuan. Ang trabaho rin ni Andrea. Kaya hindi na nahiya si Daniel na humiling ulit. Sabi niya na kung pwede ay hingin niya ang kanyang mobile number, kanyang number sa telepono. At sabi naman ni Andrea, bakit mo ba hihingin ang number ko? Sabi naman ni Daniel, kung pwede lang, kasi parang mabait ka, gusto kitang maging kaibigan. O sige, yun lang pala kaibigan, sabi niya. Hanggang sa binigay na niya ang cellphone number niya kay Daniel. At ang susunod na pangyayari, kinagabihan ay itinext na niya ito. Ang unang nag-text ay si Daniel. Sabi niya ay hi Andrea, sabi niya. At sabi naman ni Andrea nung nabasa niya yun ay sino ito? Kasi nga hindi pa alam ni Andrea na si Daniel yun ang number ni Daniel. So nagpakilala na si Daniel na siya pala yun, hanggang sa pagkaraan ng maraming araw na ganoon ang kanilang ginagawa, nag-chat sila, nagte-text, ay kinuha na rin niya ang kanyang Facebook account, hanggang sa nagkaka-messenger na sila, hanggang sa nagtanong itong si Daniel. Sabi niya, Andrea, huwag kang magagalit may tatanong lang sana ako sa iyo, kasi nung una tayong nagkita ay may nahulog sa iyong harapan. Ano ba yun? Sabi niya. Kung huwag kang magagalit sabi niya. At si Andrea naman ay hindi naman ito nagdalawang isip at umamin na talagang nahulog daw ang kanyang underwear, ang kanyang panty, kasi napasama pala sa mga bago ang medyo lawlaw na at hindi na makapit na garter ng panty na kanyang isinuot. So ibig sabihin niya ay nagkamali lang daw siya. Ngayon ay nagkapalagayang loob na sila, hanggang sa nanligaw na itong si Daniel. Abangan ang susunod na pangyayari. Pagkalipas ng 2 buwan ay tuluyan ng nahulog ang puso ni Andrea kay Daniel, at syempre naging sila na. At pinag-usapan na nila ngayon ang kanilang magiging buhay, pamilya at kasal. Tanong ni Andrea kung ano ba yung tema ng kanilang kasal na gusto niya, at kung saan sila pwedeng mag-honeymoon na gusto niya. At sinabi naman ni Daniel na gusto niya ang photoshoot daw niya sa preparation ng kanilang kasal ay sa underground, sabi niya. At kung nakasalan daw sila ay saan sila mag-honeymoon, doon daw sa underground river sa Palawan. At sabi niya, pag nandun na tayo sa isang hotel ay gusto kong makapanood ng mga wrestlers, sabi niya. Bakit naman wrestlers ang papanoorin mo doon, sabi ni Andrea. Sagot ni Daniel, paborito ko kasi si Undertaker, sabi niya. Aba, biglang nakahalata na si Andrea. Sabi niya, loko ka Daniel, 4 under ang sinasabi mo.
siguro inisip mo yung nahulog yung underwear ko, no? Tapos bigla siyang tawa. So, yan po yung ending ng ating istorya, na saan ka man, ano man ang katayuan mo sa buhay, single ka man, hindi mo hinahanap ang iyong dawan, ay ang tadhana ang maghahanap ng paraan para kayo ay maging kayo. Ito po ulit si Papa Hank. Magandang araw po sa inyong lahat.